Ikalimang kabanata. Ang pagtawag ni Jesus sa kaniyang mga unang tagasunod. Isang araw nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo, at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka, hanggang sa halos lumubog na sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Ganito ang naging reaksyon niya, dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na, upang madala sila sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Isang araw, nang nasa isang bayan si Jesus, lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawa na pagalingin siya. "Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." At gumaling agad ang kanyang sakit. Sinabihan siya ni Jesus, "Huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Sa halip pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. May mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang ilapit kay Jesus, pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. Pagkatapos ibinaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Sinabi ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, "Sino kaya ang taong ito na lumalapastangan sa Diyos? Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya tinanong niya ang mga ito, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi." Tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat. Binuhat nga niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Kahanga-hanga ang mga bagay na nakita natin ngayon." Tinawag ni Jesus si Levi. Pagkatapos noon, umalis si Jesus at nakita niya ang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Naghanda si Levi sa kanyang bahay ng malaking handaan bilang parangal kay Jesus. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao ang dumalo at nakisalo sa kanila. Nang makita ito ng mga Pariseo at ng mga kasama nilang mga tagapagturo ng kautusan, nagreklamo sila sa mga tagasunod ni Jesus. Sinabi nila, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasama ang mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga taong matuwid sa sarili nilang paningin,
kundi ang mga makasalanan upang magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May mga tao roon na nagtanong kay Jesus. Ang mga tagasunod ni Juan at ng mga Pariseo ay madalas mag-ayuno at manalangin. Bakit ang mga tagasunod mo ay panay lang ang kain at inom? Sumagot si Jesus, maaari bang hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal, at saka sila mag-aayuno. Sinabi rin ni Jesus sa kanila ang mga talinghaga na ito. Hindi ginugupit ang bagong damit para ipangtagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit, at ang tagping bago ay hindi babagay sa lumang damit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Wala ring taong nakainom na ng lumang alak ang maghahangad ng bagong alak, dahil para sa kanya, mas masarap ang luma.